Welcome back to my video guys. Pasensya na, ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video. Naging busy lang tayo kasi may trabaho tayo syempre. So, pero hindi ko na patatagalin pa. Pakikita ko na sa inyo kung ano yung nakuha nating Civic EK from Gisborne. Okay? So, yan na po yung overall looking niya. So, ikot mo muna kayo kung ano yung itsura niya sa labas. So, wala pa akong binago dyan guys magmula nung inuwi ko to from Gisborne. So, yan yung itsura niya sa labas. Yan, madumi na talaga actually. Even before ko siya nakuha dun, madumi na talaga siya. Pero, syempre, i-detail natin yan. Ayusin natin yan. Okay? So, again, this is 1997 Civic EK VTIS dito sa New Zealand. Yan, light blue. Ang kulay niya, bigote. Okay. So, from the headlight, Stanley, Honda Stanley. Yan, medyo may tama na siya sa bumper. Mahirapan na akong i-restore to, pero still we will try our best pag dinitil natin siya, pag natin polish. Yan, stock grill, yung headlight madilaw na, so lilinisin natin din yung headlight niyan syempre. So dito sa gilid, stock rim, 14-inch, made in New Zealand. So, hindi siya JDM itong coaching to. So, it was market here in New Zealand locally. Yan. So, Stanley cheek light or fender light. Meron siyang VTEC silicone emblem. Yan. May mga dent na rin na siya. Kung nakikita nyo yan, may minor dent na. Meron din sa pintuan. Ayun. Yan. So far, yung pala yung nakita ko dito sa side na to. Meron pa pala isa dito. Yan. May dimple. Maliit. Meron din maliit na rust spot. Konti. Yan. Nothing major. So yan. So kulang pala to ng center cup. Itong coaching to. May tatlong kulang na center cup. So maghahanap tayo ng center cup para mailagay dyan, para makompleto. So Ascot ang tawag dito sa New Zealand. Sa Japan, they call that Ferio. Ayan. Honda emblem. Again, ito yung pinaka issue sa paint job nitong coaching to. Yan. So para siya may paso. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. So mahihirapan na akong i-restore yan, not unless kung ipaparepaint natin. Just to give you an idea, dito sa New Zealand, ang paint job dito medyo pricey. Mahal talaga. So averagely $300 to $350 per panel. So like katulad nito, itong trunk na to, at least $300 to $350. Depende sa paint shop. So just to give you an idea, so kung gaano kamahal magpa-paint dito sa New Zealand. And then again, another issue, itong automatic antenna. Nag-umpisa na maghanap nitong automatic antenna, napakahirap. Most of the antenna dito sira na rin, bali na rin, and it's very common here sa New Zealand. So sana makahanap tayo ng replacement nito. As much as possible OEM. Gusto ko makakuha ng OEM. Pero meron din naman ng bibiling aftermarket. Pero ang hirap. Ang hirap maka-tsempo din. And pwede rin pala umorder sa Honda. Sa Honda Cars dealership. Pero i-ordered pa nila sa Japan. And it will take few weeks bago makarating dito. Okay. So ito, naging isang center cup natira.
dito sa tatlong gulong. So hahanap tayo ng center cup para dyan. Hopefully makakuha tayo. Medyo rare na rin kasi yan. And merong maliit na rust spot. And merong maliit na dent. So yan pala nakita ko dito sa side na to. So may tatlo sa kabila, may isa dito. Ang pintura niya medyo faded na, especially light blue. Alam naman natin na ang Honda medyo manipis ang pintura niya. So yun. So ito magaspang na bumper, itong front bumper. Ito nag-peel off na yung clear coat, kung makikita nyo. Ayan, nakaangat na yung clear coat nya. Ayan. So I will try my best na mabigyan ng care itong Civic natin. Ito pala yung pinakamalaking dent dito sa kotseng to, yung hood. Kung nakikita nyo itong part na to. Yan, try din natin maremedyohan. And then overall, yun na yung overall niya sa labas, guys. Okay. Yan. So silipin naman natin yung loob. Okay. Interior, first issue, sidings. So subukan nating mapaayos to. Sana may balik na maayos kahit hindi 100% look stock, pero at least it's more presentable than this one. Yan, so napaglaruan ng anak niya ng previous owner, so sinubukan yung ibalik. Ito yung naging outcome. May mga lagpas-lagpas mga rugby dito. Yan, meron ding malit na putok dito, which is common sa EK. Yan. Rather than that, wala naman. Okay. Sa loob, power side mirror. Meron tayong dimmer dito para sa gauge. Yan. Ito. So sa pagkakaalam ko, immobilizer. Pero hindi ko alam kung naka-immobilizer ba talaga tong coaching to. Kasi nung nakuha ko to, walang kasamang remote. So hindi natin alam. Stock head unit from Honda. Missing the volume knob. So naghahanap din ako ng stock stereo para makuha lang yung volume knob. Sana makahanap din tayo. And cup holder. Ayan. Mayroong utility box dito. Sa kabila may SRS airbag. Passenger side mas maayos kaysa sa driver side. Ito lang yung maliit na putok niya. Yan. So may kasama pala tong manual. Yan. Honda Civic manual. So ito pala yung nakita kong touch paint. So ang pangalan ng paint code nitong kotse is Tecapo Blue. Yan, kung mababasa nyo, Tecapo Blue. So dalawa to. Yan. Okay. And next, mamaya ako na ayusin yan. Missing, isang missing dito is yung factory floor mat, yung matting. So maghanap din tayo, sana makahanap tayo ng floor mats. Okay, armrest, stock armrest, maayos pa. Meron dalawang vanity mirror, passenger at sa driver. Nice steering wheel. Yan.
double button horn. Double button horn. Meron nga pala din. Yan. Utility box para sa driver. Okay, so sa likod, tingnan natin yung likod. So, ito ang pinakamalaking damage dito sa sidings, pero yung fabric medyo okay, pero feeling ko na nadikitan na rin to kasi may rugby. Ayan. And then ito, nung nakuha ko ito yung headrest. So nung nabili ng previous owner, walang headrest to, so binili niya ng headrest, pero ang problema hindi siya nakamatch pattern. So nakakuha na tayo ng kamatch niya. Ayan, kinuha to ng kapatid ko, so shout out to Raymond na napakasiruan ko nakuhanin sa area niya. Yan. So kabilang side medyo okay, meron lang maliit na parang putok dito, pero very minor. Yan, of course 90s lahat, may ashtray. Yan. Okay, ceiling maayos yung ceiling niya. Yan. So hindi pala gumagana yung dome light, so papaganahin natin yan. Titignan natin kung may bombilya ba o walang bombilya o busted na bombilya. So hindi ko pa na-check yan, so titignan din natin yan. Okay, tingnan natin yung trunk. Saan yung trunk? Okay, so nagustuhan ko din dito kasi kompleto yung emblem niya. Yan, yung silicone emblem. Ascot. Carpet, napakalinis pa. Konting dinis lang. Konting dumi lang. May original pang board. Yan, spare tire. Original tools. Original jack. So lilinisin lang natin to. Medyo madumi talaga. Yan, ito nakaangat to kasi sinubukan kong tignan, i-check yung antena kung ano ba talaga ang status niya. So sana makahanap tayo. And also ito, so napansin ko walang bombilya, so lalagyan na natin siya ng bombilya. Madali lang yan, very minor. Okay, so engine, tignan mo natin yung engine guys. Okay, engine on the VTEC D16Y. Yeah, EFI, stock intake, Tekapo blue. So yun yung color code niya. So wala namang bago dito. Wala namang modification. Clamp belt, napalitan na siya noong 95,700 noong 2012, September 13. Yan. So ngayon, it's currently running at 160,000 now. So more or less, next change niya, we can change it another, or sa before mag 200 or let's say 190 or earlier, pwede rin. Okay, yan, ito pa yung isa niyang color code, Tekapo Blue 92806. Yan. So i-engine detail din natin siya.
ipapaservice ko na rin siya next week. Yan. So, yun. So, ito na yung ayan, quick review natin dito sa nakuha nating Honda Civic EK sa Gisborne. Okay, please down below guys kung ano masasabi nyo. Is it worth it to travel, to buy this car and to own it and to start doing the project, or what do you think? What's your opinion guys? Yan. Okay, so sana nagustuhan niyo itong car review natin na kinuha natin sa Gisborne, and umpisa na natin itong ayusin. Next week, dadalhin ko na siya sa service center para ma-check, ma-oil change and some other inspection para malaman natin kung ano ba yung status ng kotse natin. So, Honda Civic EK. And please guys, nag-iisip ako, hindi ko alam kung ano ba magandang pangalan na pwede nating ibigay sa project Civic EK natin. So please comment down below guys, tulungan nyo ako, bigyan nyo ako ng idea kung anong magandang itawag sa kanya. Okay? Maraming salamat po sa mga suporta nyo at sa patuloy nyo panonood ng ating video, and sana magkita-kita po ulit tayo on my next video, and maraming salamat po. Stay safe guys. God bless.